Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah fiqh. At nandito na tayo sa Kitabus Salah. Ito na yung pangalawang chapter dito sa Fiqhul Muyassar. Natapos na natin yung tahara. Sa taniyan, Kitabus Salah. Ito ay mayroong 15 na chapter din, kumbaga. Al-Babul Awwal, sa yung chapter 1 ng Kitabus Salah. Fi ta'rifis salati wa fadliha wa wujubis salawatil khams. Ang kahulugan ng sala at kainaman nito at ang pagiging obligado ng 5 sala. Sa yung mga sala na tinutukoy na obligado, yun lang yung 5 na sala. Sa liban pa rito, wala na. Yung ibang mga sala na, kumbaga, maaring matukoy na fard din, pero fardo kifaya. Halimbawa nga niyan yung salatul janaza, na ito ay fardo kifaya. Pero ang fardo ain talaga na sala, ito lang 5. Yung salatul janaza, salatul Eid, lahat yun ay fardo kifaya. Pero ang fardo ain na obligado sa bawat isa, at ang bawat isa ay tutuusin dito, ito lang, yung 5 sala sa araw at sa gabi. Ta'rifuha as-salatu lugatan ad-du'a. Ang literal na kahulugan ng sala ay dua. So katulad ng natalakay natin sa kahulugan ng sallallahu alaihi wasallam, yung sallallahu alaihi wasallam, yung salla doon, hindi ibig sabihin na si Allah ay nagdua kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi yun ay sa konteksto ng nagpuri. Pero dito sa sala na ito ay dua, dasal o panalangin. Pero meron din naman nagsasabi na ito ay galing sa salitang sila o dugtong. Wa syar'an, ang technical na kahulugan nito sa Islam, ibadatu dhati aqwali wa af'ali makhsusa. Ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin makhsusa. Ito ay isang pagsamba na naglalaman ng mga pananalita at gawa na espesyal. Makhsusa, espesyal o kaya tukoy. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-iimbento ng sarili mong sala. Kung paano nagsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng nababanggit sa hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli, magsala kayo katulad ng kung paano ninyo ako nakita na nagsala, so ganun magsasala ang Muslim. Hindi siya pwede mag-iimbento ng sarili niyang paraan ng sala. Kahit sa anumang maliit na bahagi nito, hindi pwede. Okay? Kahit nga doon sa usapin ng dua sa loob ng sala, may mga scholar na naghihigpit sila rito na dapat Arabic ito. Pero meron namang nagsasabi na maaring magdua sa loob ng sala sa iba pang wika. Halimbawa, bago magtasyahud, pwede magdua doon. So may mga scholar nagsasabi dapat Arabic lang ang dua. May nagsasabi naman na pwede kahit hindi Arabic. Yung mga nagsasabi na dapat Arabic ang dua kasi hinihigpitan nila na walang madaragdag sa sala. Kahit sa mga pananalita dito. Kahit sa mga pananalita dito. At meron pang ibang scholar, yung sa sobrang higpit nila, yung kahit yung anumang tunog na gagawin ng tao na hindi naman kabilang sa sala ay maaring makakasira ng sala. Halimbawa, yung maghihikab yung tao ng malakas,
yun ay maaaring makasira ng sala. Kaya minsan naalala nyo, nandito, bakit tumigil talaga ako sa sala, binatukan ko si Choco. Kasi mali yung ganun na gawain. At yung kiniklear nyo yung lalamunan nyo, yung ehem, ganun, mga ganun. Yun ay may epekto rin sa sala kung ginagawa ng walang pangangailangan. Okay? Bawa minsan, nangyari sa amin sa Saudi. Ramadan yun, Tarawih. Tapos yung imam nagkamali. At hindi niya talaga maalala kung ano yung kasunod. Yung katabi ko na Arabo, ewan ko bakit niya ginawa yun. Nagano siya yung, ganun yung, parang naiinis na siya dun sa imam. Mali yun. Mali yun na gawain. Kasi yung tunog na yun, hindi yung kabilang sa sala. Okay? Hindi yun kabilang sa sala. At naalala ko rin minsan, nangyari kay Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, na nag-imam siya at nagkamali siya sa Suratul Kafirun. Suratul Kafirun, nagkamali siya. At nung nagkamali siya doon sa Suratul Kafirun, buong masjid halos nagsalita, tinama siya. Kumbaga parang ang daming nagsalita. So tama naman na itatama yung pagbasa ng imam, di ba? Pero sa ganung pagkakataon, nung pagkatapos ng salat, nilinaw ni Sheikh na sa ganung pagkakataon, sapat na isa na lang ang magtatama sa imam. Isa lang. Yung pinakamalapit sa kanya. Kumbaga kasi para maririnig siya nung imam. Ngayon, kung nakita na yun nung tao na meron nang nagtama, wag na niya segundahan. Lalong umiingay, lalong gumugulo. Lalong gumugulo. Minsan yung ibang tao kasi excited excited magtama sa imam. Kumbaga, parang feeling nila bida sila pag tinama nila yung imam. Sapat na yung may isa na magtatama. Kasi kung marami kayong magtatama, paano pa maintindihan ng imam yun? Magulo na, mangingay na. So tinama ni Sheikh yung bagay nila. Isa lang yung magsasalita. Kung meron nang nauna, siya lang ang pagsalitain nyo. O kung meron talagang tinatawag na Fatih alal imam, katulad ng doon sa Makkah at Madina, meron talagang isang sheikh na ang trabaho talaga niya ay itama ang pagbasa ng imam. Siya lang ang magkokorek sa imam, hindi pwedeng ibang tao. Okay? Nangyari minsan, si Sheikh Al-Hudayfi, nung habang may nag-iimam na iba, nililingon niya kung naroon ba yung Fatih alal imam. Kumbaga, sinigurado niya muna na nandun yung Fatih alal imam para kung halimbawang may pagkakamali sa pag-recite yung imam, i-correct ng Fatih. Pero kapag wala, dahil siya nasa likod ng imam, sisiguraduhin niya rin na maitatama niya yung imam. Okay, so yung mga tunog na hindi kasama sa sala, yun ay nakakasira ng sala. O maaaring hindi naman nakakasira pero aabot o malapit na sa nakakasira sa sala. Yung ulitin natin mga paghikab, yung pag-ehem o yung paghatching, hindi naman sinasadya yun eh. Basta yung mga ginagawa ng tao na sinasadya niya. So yun ay hindi bahagi ng sala at maaaring makakasira ng sala. So ito nga, ibadatun datu akwalin wa af'alin maksusa. Ito ay pagsamba na binubuo ng mga pananalita at gawain na tukoy. Muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Ito ay binubuksan o sinisimulan sa pamagitan ng takbir at nagtatapos sa pamagitan ng taslim. So ibig sabihin, anumang bahagi na nasa pagitan ng takbir na ito, yung takbiratul ihram, ang kauna-unahang takbir, ito ay salah
na maituturing hanggang doon sa taslim. So lahat ng mga gawain na hindi bahagi ng sala ay hindi pwedeng gagawin ng tao sa pagitan ng dalawa na ito. Wayati tafsiluha fil abwab at-taliya insyaallah. So lilinawin pa yung bagay na ito insyaallah sa susunod. Yung sumunod na bahagi, fadluha, ang kainaman daw ng sala. As-salatu min akidi arkanil Islam ba'da syahadatain. Ang sala ang pinakabinibigyang diin na haligi ng Islam pagkatapos ng syahadatain. Sa pagkatapos ng tao ay magmumuslim, sasabihin niya ang syahada, kailangan na niya magsala. Obligado na sa kanya ang magsala. Siyempre, ang pagiging obligado na ito ng sala ay ayon din sa kakayanan ng tao. Ayon sa kakayanan ng tao. So, halimbawa, merong tao na nag-syahada kanina lang, so unti-untiin siya naturuan na magsala hanggang sa makasanayan niya na ito. Okay, hindi yung bibiglain siya o pipilitin na baka magiging mahirap sa kanya. Bawa nagsyahada siya kanina, asr, tapos hindi siya nakapagsala ng Maghrib at Isya. Tapos kinabukasan nalaman mo, hindi pala siya nakapagsala ng Maghrib at Isya. Tapos magagalit ka. Tawagin mo kafir. Hindi ganun. Ha? Dahan-dahan lang, inshallah. Dahan-dahan lang. Pero hindi naman yung ano. Yung iba naman, OA. Tatanungin mo yung tao. Nagsala ka ba? Hindi. Ba't di ka nagsala? Bago lang ako sa Islam eh. Sabi, may ganun tao. Bago lang siya sa Islam. Kaya katwiran niya na hindi siya nakapagsala dahil bago lang siya sa Islam. Ngayon kapag tatanungin mo naman, ilang taon ka na ba sa Islam? Sabihin niya, 10 taon. Nakainis yung ganun. 10 taon ka na sa Islam, tapos bago ka pa lang sa Islam, ulul. Sino niloloko? May ganun eh. Maraming ganun. Hindi lang kasi kayo napupunta sa iba't ibang lugar, pero may makakaharap talaga kayo na ganun. Yung tipong balik Islam na lumilitaw lang pag may mamimigay ng baka sa parok, o yung may sadaka, may papakinabangan, may balik Islam na ganun, maraming ganun. Yung mga ganun, dapat hindi yun hindi yung tinotolerate, dapat mapagsasabihan, mapangangaralan, inshallah. Yun din yung problema kapag yung tao ay, yun nga, kaya lagi kong binabanggit yung yung shahada modus, okay? Hindi pwede na pipilitin natin yung tao, kukulitin natin yung tao. Kasi bandang huli niyan, mangyayari niyan, magkakaroon lang siya ng idea na gamitin ng Islam para sa kanyang kapakinabangan na lang. Minsan, nagagalit yung mga ngaral. Yan, nagsyahada yan, di naman nagsasala. Sino ba nagpasyahada dyan? Tapos sasabihin nung siya daw. Yung pala, nadaan niya lang sa kakulitan niya, kaya nagsyahada. Tapos ngayon hindi nagsasala, galit na galit naman siya. Siya naman may kasalanan eh. Pinilit niyang magsyahada yung tao. So yung Islam, precious ang Islam. Huwag niyo ito papamigay kung kani-kanino lang. So nga ang sala, ang pinakabinibigyang diin na haligi ng Islam pagkatapos ng syahadatain. Balhiya amudul Islam. Bagkus ang sala, ang tinutukoy o itinuturing na mga haligi ng Islam. Kumbaga yung sa kahalagahan nito, merong arkanul Islam na tinutukoy. Pero yung amud na tinutukoy dito, kumbaga poste. Kasi pag sinabing arkan, ito yung problema minsan sa Arabic eh. Yung rukun kasi, actually, yung rukun, hindi lang siya yung poste. Pati yung pundasyon, yung footing, siya rin yun. Rukun din na tinatawag yun. Yung amud, yun talaga yung literal na poste. So, merong arkanul Islam na saligan o pundasyon ng Islam, at meron din namang umud ng Islam, at ito yung sala na sa sobrang halaga nito, may tuturing itong poste
ng Islam. May tuturing itong poste ng Islam. Sa napakaraming iba't ibang mga kadahilanan. Naunang-una, nabanggit dito, وَقَدْ فَرَدَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niyang obligado ang sala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabi ng Al-Mi'raj sa ibabaw ng 7 kalangitan. So napaka-special ng sala na ito ay ginawang obligado ni Allah sa pamagitan ng pagpapaakyat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa langit. Doon niya iniutos ang tungkol sa sala. At inobligan niya ito na ito ay 5 sala. Kumbaga yun na yung huling iniutos ni Allah tungkol sa sala. وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَهَمِّيَتِهَا فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِ. At ang pagpapaakyat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa 7 kalangitan, sa ibabaw ng 7 kalangitan, ay dalil sa kahalagahan ng sala sa buhay ng Muslim. Kasi kung tutuusin doon sa Mi'raj, bagaman maraming ibang nakita doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun yung pinag-usapan nila ni Allah. Yun lang, sala. Ang pag-oobliga ni Allah sa umma na ito ng 5 sala. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idha hasaba amrun faza'a ila sala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwing nang siya ay nakakaranas ng paghihirap, siya ay nagsasala. Nakatulad niya halimbawa sa mga panahon na kailangan niyang may pagpilian, di ba may tinatawag na salatul istikhara, at kapag mayroong mga sakuna sa sala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasama ng tinatawag na kunutun nazila. Yung kunut, ito yung katulad ng ginagawa natin sa Tarawih, yung dua pagkatapos ng huling ruku. So ginagawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usually pag Fajr, pagkatapos ng Fajr, kapag mayroong malaking sakuna na nangyari sa mga Muslim. Yung tinatawag na kunutun nazila. Pero minsan lang ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung tuwing nang mayroong sakuna, may lindol, o mayroong ganito, may baha, o may namatay, hindi sila palaging nagkukunot. Minsan lang ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nitong mga nakaraan, hindi rin tayo nagkunot ng Fajr kasi nagawa na rin naman ito ng mga nakaraan. Pero hindi ko lang ginawa para hindi isipin din ng tao na palaging gagawin ang kunutun nazila. Hindi yun palaging ginagawa. Minsan lang, minsan. At gayon din, وَقَدْ جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَالْحَثُّ عَلَيْهَا أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا. At naiulat din tungkol sa kainaman nito ang napakaraming mga hadith na naghihimok sa mga tao, at kabilang dito itong mga hadith na ito. Iniulat ni Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadana ila ramadan mukaffiratu lima bainahun majtunibatil kabair. Ang 5 sala, ang 5 araw-araw na sala, ang Jumu'ah na sinundan ng Jumu'ah, at ang Ramadan na sinundan ng Ramadan, ang lahat ng ito ay mukaffirat, magiging dahilan ng kapatawaran sa mga kasalanan hanggat ang Muslim ay umiiwas sa malalaking mga kasalanan. Kasi ang mga ito, inshallah, ay magiging dahilan na mapatawad ang kasalanan ng Muslim. Ang kanyang 5 sala, ang kanyang Jumu'ah, ang kanyang pag-aayuno sa Ramadan, at iba pa mga gawain sa Ramadan, syempre. Pero ito ay dalil nga rin ayon sa mga scholar na ang mapapatawad dito ay ang maliliit na kasalanan. Ang
Ang malalaking kasalanan, kailangan ng tauba. Kailangan ng tauba o pagbabalik loob kay Allah. Kailangan ng tauba o pagbabalik loob kay Allah. Yung namima, yung giba, yung pagchichismis, malaking kasalanan yun. Okay? Malaking kasalanan yun. So, kailangan yun ng tauba. Hindi sapat ang sala para doon bilang kapatawaran. Gayun din isa pang hadith, iniulat naman ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Nakita ba ninyo na kung mayroong ilog malapit sa pinto ng sino man sa inyo at siya ay naliligo rito araw-araw ng 5 ulit. Hal yabka min daranihi shay'un? Meron pa bang mananatiling dumi sa kanyang katawan? So inihalin tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 5 sala sa 5 pagpapadalisay araw-araw inshallah. Na kung palagi mong ginagawa ito, inshallah ay mauubos din ang iyong kasalanan dahil ang mga ito ay magiging kapatawaran. Pero yun nga, nilinaw doon sa naunang hadith, ito ay para lang sa maliliit na kasalanan. So yun nga sinabi ng mga sahaba, nung nabanggit ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, la yabka min daranihi shay'un. Wala nang matitirang dumi sa kanyang katawan. At dinugtong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadalika mathalus salawatil khams. Ito ang halimbawa ng 5 sala. Na wala nang matitira sa kanya na daran o dumi sa kanyang katawan. Yamhullahu bihinna al-khataya. Na pinauumanhinan o binubura ni Allah sa pamagitan nito ang khataya, mga pagkakamali. So dito, ang tinukoy na salita ay khataya. Kasi magkakaiba yung may subtle differences yung iba't ibang tawag sa kasalanan. Sa yung kasalanan, sa kabuuan, tinatawag siyang dhanb. At kabilang doon sa mga dunub, mga kasalanan, itong khataya. Yung khataya, literal na kahulugan nito pagkakamali. Pagkakamali, na ibig sabihin yung Muslim ay nakagawa ng kasalanan na maaring hindi niya sinasadya o maaring kumbaga nagkamali lang siya sa kanyang desisyon o naitulak siya na gawin niya ang isang bagay na yon dahil sa kanyang damdamin o emosyon. Bawa nakapagmura siya o nalibak niya yung isang tao dahil sa emosyon. Yun ay mga pagkakamali. Okay? Pero yung sinasadyang manlibak, iba yun. Yun ang kabira talaga na matuturing. So itong mga sala ay magiging kapatawaran para sa khataya, inshallah, para sa mga maliliit na mga kasalanan. At panghuli, wujubuha, ang pagiging obligado ng sala. Wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitab. Ang pagiging obligado nito ay nalalaman o nakikilala sa Quran, was sunnah, sa sunnah, wal ijma'u al-ma'lum min ad-dini bid-darura. At ang pagkakaisa ng mga Muslim na nalalaman natin dahil ito ay matinding pangangailangan sa ating relihiyon. Yung sala ay isang matinding pangangailangan sa relihiyon. Sinabi ni Allah sa Suratul Baqarah, verse 43, wa aqimus salata, at itaguyod din nyo ang sala. At ang tinutukoy dito na sala, syempre, yung 5 obligado na sala. 5 obligado na sala. Fi ayatin kathira min kitabillah. At sa iba pang mga ayah na naroon sa Quran na may ganitong kahulugan.
Ngayon din sinabi ni Allah sa Suratu Ibrahim, verse 31, "Qul li ibadiyalladhina amanu yuqimus salah." Sabihin sa aking mga alipin na mananampalataya na nagtataguyod ng sala. So, iniugnay ni Allah ang katangian ng pagiging mananampalataya sa isang nagsasala. At gayon din, minas sunnah, kabilang sa mga hadith, marami ito na dalil. Pero syempre, konti na lang binanggit dito sa Fiqhul Muyassar. Kabilang sa mga hadith, syempre yung hadith al-Mi'raj, hadith tungkol sa Mi'raj, hiya khamsatu wa hiya khamsun. Iniulat ito ni na Imam al-Bukhari. O si Imam al-Bukhari lang ang nag-ulat nito. Na sinabi doon sa hadith, hiya khamsun wa hiya khamsun. Ito ay 5 sala, pero ito ay 50. Ito ay 50. Wal ma'na hiya khamsun fil adad bi'tibaril fi'il. Ang ibig sabihin ito ay 5 sa bilang ng dapat gawin. Wa hiya khamsuna fil ajr wa thawab. Pero ito ay 50 sa gantimpala nito. At yung hadith na ito, syempre ay dulot ng, ang una talagang inutos ni Allah, ilan? 50. Tapos nadaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Musa alaihi salam, humirit sa kanya na tumawad daw siya. Pababain pa ang bilang ng sala. Hanggang sa umabot ito ng 5. Pero sabi pa rin ni Musa alaihi salam na mahihirapan ang iyong umma sa 5 sala. Totoo nga. Totoo nga na nahihirapan ng mga Muslim sa 5 sala. Okay? Tinan mo nga yung mga Muslim ngayon, di ba? Pagka oras na ng sala, parang istorbo pa sa kanila yung sala. Istorbo sa paglalaro nila, istorbo sa negosyo. O kaya yung mga Muslim, maraming pinagkakabalahan. Yung paghihiwalay nila alam niyo yun? mas ano nila yun mas binibigyang diin nila yun. Nakainis nga Biro mo yan na pinoproblema pa nila yun, paghihiwalay ni, ano ba pangalan nun? Catherine Bernardo, kita nyo, alam nyo. Tsaka Daniel Padilla. Pinoproblema pa nila yun, pero samantalang ang daming mas malaking dapat problemahin. Pero mas nainis ako doon sa isang brother. Yung isang post niya. Sabi niya, puro kayo Katniel. Samantalang ang pinakamatinding break-up daw talaga, ang break-up ni John Lloyd at ni Shaina Magdayaw. Pero na naiisip pa niya yung bagay na yun, walang hiya na yun. Naisip pa niya yung bagay na yun. So tama si Musa alayhis salam na mahirapan ng Muslim sa sala, pero nahiya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumawad pa kaya nanatili itong 5. At yung nga sinabi ni Allah, ito'y 5 sa gawain pero 50 sa reward, inshallah. At yung isa pang hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ito daw ay hadith liman sa'alahu an syara'i'il Islam. Meron daw nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga isinabatas sa Islam. So sinabi niya, 5 salawatin fil yawmi wal layla. 5 sala sa araw at sa gabi. Ito yung tinukoy niya na inobliga sa mga Muslim. At nagtanong muli yung nagtatanong, qala sa'il, hal alayya gayrahun? Meron pa bang iba na obligado sa akin liban sa mga sala na ito na obligado? Qala, la illa an tatawwa'ah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na, liban na lang na kung gagawa ka ng voluntaryo na sala. So lahat ng mga sala ay liban doon sa 5 ay voluntaryo. Liban na lang siyempre doon sa natukoy bilang fardo kifaya, salatul janaza, salatul Eid, at iba pa. Watajibus sala alal muslimil baligil akil. Ang sala ay obligado sa Muslim. Muslim na nasa hustong edad, ibig sabihin nasa edad na siya ng pagbibinata o pagdadalaga,
at akil, nasa matinong pag-iisip. Fala tajibu alal kafir, hindi obligado ang sala sa kafir. Pero ang tinutukoy dito tinutukoy dito, ang obligasyon lang dito sa dunya. Hindi pwedeng pilitin ng Muslim ang kafir na magsala. Pero sa araw ng paghuhukom, tutuusin sila ni Allah kahit sa mga gawaing pagsamba na hindi nila ginawa. Okay? Hindi sila exempted doon. Kumbaga, yung hindi nila pagsasala ay idaragdag sa kanilang parusa sa impyerno. Okay? Yung mga kafir, hindi sila exempted sa sala. Obligado pa rin sa kanilang mga yun. Yun nga lang, hindi sila nagsasala kasi hindi sila nag-Muslim. Pero sa araw ng paghuhukom, sa impyerno lalo na, idadagdag sa kanila, sa kanilang parusa, yung mga sala at iba pang gawaing pagsamba na obligado sa Muslim na hindi nila ginawa. Kasi obligado sa kanila mag-Muslim eh. Hindi lang nila tinupad. Therefore, obligado rin sa kanila ang magsala at iba pang mga gawain. Kaya nga, may aya yung tatanungin daw ng mga nasa paraiso, yung mga nasa impyerno. Siyempre, hindi na natin alam paano mangyayari yun. Pero magkakaroon talaga ng pagkakataon na makakapag-usap yung nasa paraiso at yung nasa impyerno. Siyempre, sa hikmah ni Allah, pero maaring kabilang doon, yung pag-uusap nila na yon ay maaring maging dahilan na yung mga nasa impyerno ay lalong magsisisi sa kanilang kawalang pananampalataya at yung nasa paraiso ay magpapasalamat sa biyaya sa kanila ni Allah. Kaya nga doon sa Suratul Mutaffifin sa dulo sinabi ni Allah, hal thubibal kuffaru ma kanu yaf'alun, ginantimpalaan ba ang mga hindi mananampalataya ayon sa kanilang ginawa? Magagantimpalaan sila ayon sa kanilang ginawa. So mananagot sila sa kanilang hindi pagsasala. So hindi obligado ang sala sa kafir, pero yun ay dito lang sa dunya, ang tinutukoy dito. Wala sagir, hindi ito obligado sa bata. Ang tinutukoy dito yung wala pa sa edad ng bulog. Pero yung nasa edad ng tamyiz, nasa edad na ng 5 pataas o 7 pataas, kailangan na silang sanayin na magsala. Walal majnun. Yung siraulo, ay hindi naman siraulo. Mas tamang translation actually ng majnun, yung baliw. Baliw. Kasi siraulo, means, gago talaga yun. Pero yung baliw, as in siya talaga, yung meron siyang mental illness o iba't ibang dahilan ng mental illness na nagiging dahilan para hindi siya makapagsala. Okay? So yung baliw, hindi siya obligado na magsala. Pero syempre, natalakay na rin natin, di ba? Na maaring yung pagiging baliw ng tao, minsan baliw siya, minsan ulyanin, minsan wala sa matinong pag-iisip. Halimbawa, yung merong dementia, yung merong Alzheimer's, merong schizophrenia, na minsan matino sila, minsan ulyanin sila. So magsasala sila sa mga panahon na sila ay matino. Pero hindi nila kailangan pagbayaran yung mga sala na hindi nila nagawa dahil sila ay wala sa pag-iisip, wala sa matinong pag-iisip. Anyway, matatalakay pa natin yan inshallah. So merong hadith, iniulat ito ni Imam Muslim, rufi al-kalamu an thalathatin, iniangat ang panulat, yung panulat na naglilista ng mabubuti at masasamang gawa sa 3 tao. Anin naimi hatta yastaykid, ang tulog hanggang sa ito ay magising. So yung tulog, hindi siya tutuusin sa anumang kanyang gagawin o sasabihin. Okay? So yung tulog, halimbawa, kasi meron tulog, nagbumura nagsasalita. Di ba? Ganun ka ba? Magmumura yun. Pero hindi yun, hindi siya tutuusin sa kanyang sinasabi. Okay? O kahit makapatay pa yun, nasaksak niya yung katabi niya, hindi yun tutuusin sa kanyang nagawa. Wa anil majnuni hatta yafik, at yung baliw hanggang sa siya ay tumino. So katulad nga ng tinukoy natin kanina, yung maaring pabalik-balik siya sa katinuan at kawalan ng katinuan. Wa anis sagiri hatta yablug, at yung bata hanggang siya ay magdalaga o magbinata. Walakin yu'mar, so tapos na yung hadith, ito sinami naman, dinugtong lang. Walakin yu'maru biha al-awlad,
litamami sab'i sinin. Pero yung mga bata na dumating sa 7 taon ay obligado, kumbaga, hindi man obligado, uutusan na magsala upang sila ay masanay na magsala. Wa yudrabuna ala tarkiha li ashar, at sa 10 taon nila na edad at ayaw pa rin nila magsala, sila ay papaluin na. Papaluin bilang pagdidisiplina sa kanila. Faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar. At syempre yung nasa hustong edad, nasa matinong pag-iisip at walang dahilan para hindi siya magsala, at hindi pa rin siya nagsasala dahil sa katigasan ng ulo, siya ay kafir. Wartadda an dinil Islam, at siya ay tumalikod sa relihiyon ng Islam. Ayon doon sa hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat naman ito ni Imam Muslim, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Ang pagitan natin at ang mga hindi mananampalataya ay ang sala, at sino mang tumalikod dito ay nawalan ng pananampalataya. So tutuloy natin ito next week, inshallah, sa sumunod na usapin, yung tungkol sa adan at ikama. Natalakay na natin ito nung nakaraan, pero magandang madaanan natin uli, inshallah. Kasi ito yung mga ahkam na may kinalaman sa jamaah, sa grupo ng mga Muslim, so dapat aware ang mga Muslim tungkol dito, inshallah. So nga dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.